I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Praise God! Magandang umaga po sa bawat isa. Sa pinagpalang linggo po, ito pang unang linggo ng buwan ng August. Praise God! Napakabuti po ng ating Panginoon at napaka-faithful po niya. Lagpas na po tayo sa kalagitnaan ng taon. Tayo po ito ngayon, tayo na manalangin bago po tayo umabot sa ating Panginoon. Praise the Lord God. We glorify you in this place, Panginoon. Panginoon, karapat-dapat ka ng lahat ng papuri at pagsamba. Lord, we thank you for this opportunity to lift up your name and to glorify your name together as a family. Salamat po sa bahay-sambahan na ito. Salamat po sa bawat isa na narito ngayon. Salamat sa pamilya na pinagkaloob ninyo sa amin. Na ngayon ay sama-sama kaming aawit, sama-sama kaming magpupuri sa iyo, aming Panginoon na tagapagligtas. And Lord, we thank you po sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Kitang-kita po ang iyong kabutihan kahit sa maliliit na bagay sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na patuloy namin nararanasan, patuloy namin, at ikaw ang patuloy namin pagkakatiwalaan ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po muli sa pagkakataon na kami sama-sama magpupuri at sasamba sa iyo, Lord God. Tunay nga po na sa iyong presensya ay punong-puno ng kagalakan. Sa iyong presensya, Panginoon, ay punong-puno ng kapayapaan. Kaya po sa oras na ito, ang katotohanan na ito ay aming idedeklara sa aming mga buhay at sa bawat isa na narito ngayon. Lord, we thank you for your powerful words, Lord God. At sa aming pagdeklara ng katotohanan ng iyong mga salita, ang aming pong dalangin ay ito ay
mag-manifest sa aming mga buhay at maging totoo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan mo lang, Jesus. Amen! Amen! Pawisan mo natin ang ating Panginoon. Praise God! May galak at nagsaya sa piling ng Panginoon. May galak, may saya, may buwas sa piling ng Diyos. Sapagkat di niya sa bawat
God. Lord, we thank you. Lord Jesus, dahil kahit sa mga pagkakataon ng aming kalungkutan, nandiyan ang iyong pagyakap, Panginoon, sa aming mga buhay. At doon namin nararanasan ang kagalakan na nagmumula sa inyo. Dahil alam namin na mayroong pag-asa at mayroong buhay na kasama ka, Panginoon. Kaya Lord God, sa oras na ito, aming aawitin na karapat dapat ka ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa
Diyos natin ay nagkikita. Yes, open your mouth. Buksan mo ang iyong mga labi. Purihin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Ikaw ay dakila. Ikaw ay makapangyarihan, Panginoon. Yes, worship you. Oh, hallelujah. Yes, Lord, ikaw ay dakila. Dahil sa iyong kadakilaan, Panginoon, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin sa lugar na ito. Ano man ang aming pinagdaraanan, ano mang kabigatan meron kami, ano mang mga bagay na gumugulo sa aming mga isipan at sa aming mga puso, patuloy po namin isisigaw na ang Diyos na aming sinasamba, na ang Diyos na aming itinataas sa lugar na ito, na ang Diyos na pinaglakakan namin ng aming mga buhay ay ang Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon, dahil walang ibang dakila sa aming mga buhay kundi ikaw lamang. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. At ikaw ang Diyos na siyang nag-ayos ng bago ng aming mga buhay. Ikaw ay dakila dahil lubos mo kaming minahal at inibig. Pinatawad sa aming mga kasalanan at binigyan mo ng panibagong buhay. Isang buhay, Panginoon, na matagumpay. Isang buhay na kaya. Isang buhay na ganap. At isang buhay na kasiyasiya. Kaya, Panginoon, patuloy naming dalangin sa aming pong pangangaral at pagsasalo-salo ng iyong mga salita. Hayaan mo po, Panginoon, na ang bawat isipan po namin, Lord, ay maiayos, maturuan, at higit sa lahat, na ang isipan na meron po kami ay nakasentro lamang sa iyo. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa at hayaan mo po, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang aming maranasan sa aming buong kalagitnaan. Kaya, O Diyos, minsan pa we acknowledge you, Father God, in this place. Lord, we worship you. We glorify your name, Father God. In Jesus' name we pray. Ang lahat may magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Pwede ba natin palakpakan ang ating pong Panginoon? Napakagandang panahon ang meron po tayo. Mainit, masigla ang araw. Amen. Bagamat halos isang buwan na ang nararanasan po natin ay puro pagbuhos ng ulan, pero ang Diyos ay napakabuti. Isang buwan man yung ulan na naranasan po natin, ilang araw din na meron pong baha sa mga iba't ibang mga lugar, pero ang lahat ng iyan ay merong hangganan, merong katapusan, at kitang-kita naman po natin kung paano muli ang Diyos
ay nagpapakita ng napakagandang panahon. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya, katabi kita ngayon. Yung iba, walang katabi. Ano? So, praise God. Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng ating pong Panginoon. Ngayon po ay August 3, unang linggo ng buwan ng Agosto. At ngayon po ay yung muling pag-aaral po natin sa series na ating pong sinimulan na 2 Sundays ago patungkol po choose to manage our mind. Kung paano po natin i-manage yung ating pong mga kaisipan dahil alam naman po natin, napag-aralan po natin ng mga nakaraang mga linggo that our mind is our battleground. No? Ito yung battleground natin na kung saan araw-araw, oras-oras, merong nangyayaring labanan dito po sa ating pong mga isipan. Na kadalasan, naglalaban-laban yung gusto natin at yung gusto ng ating pong Panginoon. Na kaya kadalasan tayo po ay nahihirapan. So sa ating pong pagpapatuloy, nais ko pong balikan po natin yung pinakateksto ng ating pong pag-aaral sa Romans chapter 12 in verse 2. Muli, babasahin ko po sa New Living Translation. Sabi ganon, do not copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So maliwanag na sinabi po dito, para tayo ay magbago ng takbo ng ating pong mga buhay sa mundo ito, ang una po natin gagawin ay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga isipan. Kasi po, kahit na merong pagbabagong nangyayari sa ating pong kapaligiran, kahit na merong pagbabagong nangyayari sa mga nakikita po natin, hanggat hindi nagkakaroon ng pagbabago yung ating pong mga kaisipan, yung buhay po natin ay mananatiling ganyan. Amen? So, para maranasan po natin yung tunay na pagbabago ng kalalagayan ng ating pong mga buhay, pagbabago ng ating pong mga pananaw at ng ating pong paglakad bilang mga mananampalataya, kailangan meron munang pagbabago ng ating pong mga isipan. At then sabi po dito, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, ito ang dahilan upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Yun po yung purpose po natin. Yun po yung dahilan bakit tayo po ay nagtsatsaga, nagsasakripisyo, hinaharap natin ang lahat ng mga bagay-bagay pangyayari sa ating pong mga buhay. Bawat sitwasyon, kahit na mahirap ang isang buhay ng isang mananampalataya, dahil maraming mga persecutor, maraming mga persecution na mangyayari at mararanasan natin sa ating pong mga buhay, maraming mga tao ang hindi makakaunawa sa atin, pero isang bagay ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy, para mamuhay po tayo at maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ano raw? Kung ano ang mabuti, kung ano ang kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So,
Noong mga nakaraang mga nakalipas na 2 linggo, nakita po natin na ang isipan po natin, yung battleground natin, at kung saan nakita po natin na ito lagi yung ginagamit, kinukontrol ng kaaway upang maepektuhan yung buhay po natin, higit sa lahat yung ating pong pananampalataya. At sa araw na ito, nais ko pong tapusin ang topic na ito sa pamamagitan na ating pong maunawaan at mapag-aralan yung mga iba't ibang hakbang na kailangan natin gawin so that we can manage our mind. No? Mga ilang steps so that we can manage our mind. Number 1, na hakbang na kailangan po natin gawin so that we can manage our mind. At patuloy na tayo ay mamuhay na punong-puno ng katagumpayan sa ating pong Panginoon. Ask the Lord to guard and direct your mind. Ating hingin sa ating pong Panginoon na Kanyang bantayan ang ating pong mga isipan at Kanyang i-direct yung ating pong mga isipan. Hanggat hindi kontrolado ng Diyos yung isipan ng bawat tao, ang laging mananaig dyan ay kung ano ang gusto ng tao na yan. Amen? Kung ano yung gusto natin, yun ang mananaig, yun ang mangyayari sa ating mga buhay. Nakadalasan, kahit na pangit, kahit na masama, kahit na ito'y magdudulot ng pagkakasala natin, kahit ito'y labag na sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay at hindi makapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon, dahil ito yung iniisip po natin, dahil ito yung inaakala natin na mabuti, tama, yun ang ginagawa po natin. Pero hindi natin alam na napag-aralan natin noong nakaraang mga linggo na ang isipan ng tao ay likas na makasalanan at likas na sinungaling, na kadalasan akala natin ito'y mabuti, ito'y tama, pero hindi pala, nalinlang po tayo. Kaya kadalasan, napapansin natin, bigla na lang po tayo nalulumo, nanghihina, at nadi-discourage, sasabihin natin, ay, bakit ko nagawa iyon? Bakit ko naisip na gawin ang bagay na iyon? Kasi hindi natin nahayaan that God will control our thoughts and our mind. That's why it's so important that we need to ask God to control our mind and also to direct our mind. Hindi ko po naibigay kanina kay Tintin itong verse na ito kasi habang nakaupo ako doon, meron pong pumasok sa aking isipan. Sabi po dito, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sabi ganon, in Philippians chapter 4, verse 6 to 7, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds through Christ Jesus. Sa Tagalog, ang kapayapaan ng Diyos ay dadaloy sa bawat isa sa atin, at itong kapayapaan ito ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at isipan. Okay? So, dito sa verse na ito, makikita po natin kung gaano ka-powerful ang isang pananalangin. Alam niyo ba, when we ask God to control our mind and to direct our mind, ito ay isang pagpapakita kasi if you are asking is a sign of prayer. Okay? So, dito po sa verse na ito, makikita po natin kung gaano ka-powerful ang isang pananalangin, a prayer and supplication
situation na merong kaakibat at kalakip na pagpapasalamat sa Diyos. Amen? So, makikita po natin, masasawata po natin ang isang kaisipan na hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Ang grateful mind sa ating pong Panginoon, kung lagi po nating ilalagay sa ating isipan na ang Diyos ay napakaraming mga bagay, magagandang bagay na ginagawa niya sa ating pong mga buhay. At pag na-acknowledge po natin yung mga bagay na iyon, na ang Diyos ay napakaraming magagandang bagay na ginagawa sa buhay po natin, sa pamilya po natin, o maging sa spiritual life po natin, hindi po tayo magdadalawang isip at magsasawang magpapasalamat lagi sa Kanya, maging sa ating pong pananalangin. And then sabi ganon, if we do this is a way for us to combat anxiety and bring peace in our mind. So ang tao daw na laging lumalapit sa Diyos, nananalangin na punong-puno ng pasasalamat. At pag ginawa niya yun, ipapadali ng Diyos ang kapayapaan sa kanyang isipan at puso. Pag ganoon ang mangyayari, we have the ability to combat any anxiety. Okay? So, yung mga panahon na ikaw ay naguguluhan, yung mga panahon na ikaw ay natatakot, yung mga panahon na hindi mo alam ang yung gagawin, ikaw ay punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng discouragement, disappointment. So, pag ikaw ay natutong lumapit sa Diyos, at ikaw ay laging nagpapasalamat sa Kanya dahil ang laging laman ng isipan mo ay yung mga mabubuting ginawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo iniisip yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Kapatid, this is a powerful tool na kailangan meron po tayo na ginagawa po natin para mapaglabanan po natin ang anumang anxiety at higit sa lahat upang dumaloy ang kapayapaan ng Diyos sa ating isipan at sa ating pong mga puso. So God's peace is our guard for our thoughts, our mind, and our emotion. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa iyong isipan. Amen? Ang kapayapaan lamang ng Diyos. Hindi yung kung ano-anong kapayapaan na sinasabi ng mundong ito. Only the peace of God. Paano natin makakamit ang kapayapaan nito? Lahat ba ng tao ay pwedeng makaranas ng kapayapaan mula sa ating Panginoon? Paano natin mararanasan ang kapayapaan ng Diyos? Na araw-araw, itong kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon ay laging dadaloy at laging sagana sa bawat isa po sa atin. Alam niyo ho ba na ang sikreto ay kailangan ang buhay mo ay nakasurrender sa Diyos. Tingnan niyo yung mga tao, yung mga Kristiyano na yung buhay nila ay lubusang isinurrender sa Diyos. Ipinagkatiwala sa ating Panginoon. Pag sinabing isinurrender ang kanyang buhay, in every aspect, in every avenue of his or her life. Diba? Hindi lamang yung isang kamay mo lang ang inalay mo. Hindi lamang yung isang paa mo, kundi lahat ng parte ng iyong buhay, buong-buo ay isinurrender mo, inalay mo sa ating Panginoon. Dahil diyan nadaloy ang kilos at galaw at kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. So, sino raw yung
makakaranas at tatanggap ng kapayapaan ng Diyos sa kanilang buhay, araw-araw, every minute, every hour. Yung mga taong nakipag-isa kay Kristo. Bakit? Kasi walang ibang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan maliban kay Kristo Jesus. Bakit? Sino ba si Jesus? Sabi po ng banal na kasulatan, Jesus is the Jehovah Shalom. Amen? Hindi yung dating shalom na naririnig po natin dyan sa kabila. Amen? Kundi ang tunay na shalom ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Amen? Because He is our Jehovah Shalom. Pangalawa, na hakbang na kailangan po natin so that we can manage our mind. Recognize the source of self-focus and self-defeating thoughts. Hanggat hindi po natin nauunawaan kung saan yung mga source, kung bakit yung isipan natin ay nakasentro lamang sa ating mga sarili, at yung isipan natin ay nakasentro sa mga bagay-bagay na ang laging laman nito ay puro talunan. Okay? Alam niyo ho ba, bago mag-manifest sa buhay po natin ang spirit of defeat, ay nagsisimula muna sa ating mga isipan. Lahat na pwede mag-manifest sa buhay mo ay nagsisimula at nagmumula sa ating mga isipan. So, anong dapat natin gawin? We need to recognize the source. In Jeremiah chapter 17, verse 9, meron pong sinabi po dito ang salita ng Diyos na maging si Propeta Jeremias ay kanyang sinambit ang mga katagang ito. Sabi ganoon, the heart or the mind is deceitful. Sa Tagalog, ano yung salitang deceitful? Mapandaya. Amen? Mapandaya. Above all things. At ano pa raw? Yung puso ng tao hindi lang mapandaya, and desperately sick. Sa Tagalog, grabe ang kanyang kabulukan. Sabi ganon, mas matindi sa Tagalog. Sabi ganon na ang puso ng tao at ang isipan ng tao ay grabe ang kanyang kasinungalingan at grabe ang kanyang kabulukan. So madalas, ang problema po natin ay ang ating pong mga sarili. Sabihin mo sa ikadali, kapatid. Ang problema ay hindi yung ibang tao, kundi ikaw. Amen? Kadalasan, pag meron tayong struggle, pag meron tayong mga sitwasyon sa ating mga buhay, napakahirap sa atin na i-acknowledge natin kaya nangyayari ang mga bagay na yun ay dahil sa iyo. Amen? Mas madali sa atin na ituro ang ating mga kamay sa ibang tao. No? So, dapat maunawaan po natin ang problema ay tayo. Dahil sa ating mga isipan, dito nagmumula ang anumang kasinungalingan. No? Dito nananahan ang lahat ng kasinungalingan at lahat ng mga negative na mga kaisipan. No? Na kadalasan we allow to stay in our mind.
Kapatid, pag meron ng pumapasok na mga bagay na sa tingin mo ay pawang kasinungalingan, huwag mo nang i-entertain. Huwag mong hayaan na yan ay manahan sa iyong isipan. Kasi pag hinayaan mo na manahan sa iyong isipan, hindi magtatagal, kukontrolin niya ang iyong emosyon at kukontrolin niya ang iyong buhay. At pagkatapos nun, yun na ang magmamanifest. Yun na ang makikita sa iyo. Kaya nga pati sa buka ng iyong bibig, doon na. Tandaan po natin, mula sa isipan, papasok sa ating po mga puso, at mula sa ating po mga puso, lalabas sa ating po mga bibig. Ano sabi po ng banal na kasulatan? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kasi, ang katotohanan, lahat ng lumalabas sa bibig ng tao ay nagmumula sa kanyang puso. Kung ano ang laman ng kanyang puso, ano ang kondisyon ng kanyang puso, na ito'y nagmula sa kanyang isipan, iyon ang kanyang sasabihin. Kaya meron pong tinatawag na manifestation sa buhay po natin. Kaya nga, maging maingat tayo the way we talk and the way we act. Mahalaga po yun. So, paano natin mapaglalabanan ang bagay nito? Once we recognize yung source na yun, we need self-control. Sabi mo sa katabi, kapatid, ang kailangan mo, hindi si pastor, hindi kung sino-sino. Ang kailangan mo ay self-control. Alam niyo ba, lahat ng mga out of control na nangyayari sa ating po mga buhay, ito'y bunga ng laman. Okay? Ito ay fruit of the flesh. Pero yung self-control ay bunga ng banal na espiritu. Kaya nga napakalaga bilang mga mananampalataya at bilang mga nagsuko ng buhay sa ating pong Panginoon, hindi na yung laman natin ang kumokontrol sa atin, kundi yung Espiritu na ng Diyos ang siyang kumokontrol sa bawat isa po sa atin. And then once our life controlled by the Spirit of God, ang magmamanifest sa atin hindi yung bunga ng laman, kundi yung bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. At ano po yung bunga ng banal na Espiritu ng Diyos? Galatians chapter 5 verse 21 and the following. Ano po sabi po doon? But the fruit of the Spirit is love, peace, joy, maraming mga bagay. At then yung huli, ano sabi doon? Self-control. Sino dito yung kayang-kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili? Amen? Pangatlo, bibilisan ko po kasi meron po tayong communion sa umaga nito. Pangatlo, replace self-focused thinking with a God-focused mindset. Kung ang bawat isa po sa atin daw ay masyado tayong nakafocus sa ating po mga sarili, that our mind ay nakafocus lamang sa ating mga sarili, ang kailangan daw natin yung a God-focused mindset. Why we need to have a God-focused mindset? Kasi kadalasan, aminin man natin, ang ating mga sarili ay nakafocus kanino? Saan nakafocus? Sa sarili natin.
Kaya nga makarinig lang ng medyo pangit na salita at nasaktan siya. No? Nagkagalit na nakikinis, nagkakaroon na ng self-pity. Bakit? Self-centered po siya. But we have a choice, mga minamahal kong kapatid. Pwede natin piliin na hindi tayo masyadong nakafocus sa ating mga sarili, bagkus lagi tayong nakafocus sa ating pong Panginoon. So, ano dapat natin gawin? Kasi hindi naman po automatic po yan. We need to train our brain. We need to train our mind. So, paano natin iti-train yan? Paano natin unti-unting iisa sa ayos yung ating pong mga isipan para hindi tayo laging nakafocus sa ating mga sarili? Ang kailangan natin, unti-unti, lagi tayong magbabad sa kanyang salita, magbasa ng kanyang salita, at dapat ang pinagbubulay-bulayan mo ay ang salita ng Diyos, hindi yung kapangitan ng ugali ng ibang tao. So, we need to train our brain or our mind to concentrate on the things of God. Saan daw dapat nakakonsentrate? Yung isipan mo natin para mai-focus natin yung ating isipan sa Diyos. On the things of God. Not on the things of this world, but on the things of God. Mga bagay-bagay na makadiyos. Dahil kung saan nakakonsentrate ang iyong isipan, yun ang kukonsume sa'yo. Ulitin ko. Kung saan nakakonsentrate ang iyong isipan, yun ang magkukonsume sa'yo. Ibig sabihin, yun ang kokontrol sa'yo. Kung puro galit naman yan, anong kukontrol sa'yo? Galit. Paano kung puro pag-ibig, pagmamahal ang konsentrasyon ng isipan mo? Di ba? Ano magmamanifest sa'yo? Ano kukontrol sa'yo? Pag-ibig. So we need to know where we are going to concentrate our mind. Ang konsentrasyon ba sa mga bagay sa mundong ito o sa mga bagay na makadiyos? So, we need to set our mind to Jesus alone and always. Ulitin ko. We need to set our mind to Jesus alone and always. Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Sabi nga nun, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds, okay, listen, set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Alam niyo ho ba kung bakit madali tayong malungkot, ma-discourage, ma-disappoint, lagi kang nagiging talunan, at lagi kang nag-aalala, lagi kang natatakot, kasi yung isipan natin nakatuon sa mga bagay sa mundo nito. Tandaan po natin,
lahat ng bagay na nandito sa mundong ito na nakikita natin, ito ay hindi permanente. Ito'y mawawala, ito'y magbabago. Amen? Pero yung mga bagay na nasa itaas, nasa ating pong Panginoon, hindi po yan magbabago. Yan ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Yan ay mananatili magpakailan-kailan naman. So, we need to set our minds on the things above. Alam niyo po, yung mga tao masyadong nag-aalala, natatakot sa kanilang future, yung masyadong ang tuon ay yung mga material na bagay. Yung mga pag-aari nga natin, ngayon, na-enjoy natin, bukas, magugulat tayo, wala na. Yung 1,000 mo nga na pinakaingat-ingatan mo pinaghirapan mo pumunta ka lang doon sa palengke. Konting ikot mo, pagtingin mo, ang buwan na. Para hindi tayo matakot, hindi tayo mag-alala, hindi tayo ma-discourage, ma-disappoint. Ito ang iyong paningin sa Diyos. Not on the things on this earth, but all the things above. Romans chapter 8, verse 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. So kanina raw natin itutuon lamang ng ating pong mga isipan, not only on the things above, kundi sa mga bagay-bagay raw, set ourselves, our mind, not on the flesh, but of the Spirit. Philippians chapter 4, verse 8. Kapatid, pag ikaw ay naguguluhan na at kung ano-ano na ang pumapasok sa iyong isipan, ito yung verse na kailangan mo. Pag tinignan mo yung abay mo, naiinis ka, nadi-discourage ka, at naaalala mo yung mga kasinungalingan, yung mga pinaggagawa niya, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kapitbahay mo, kapatid, ito ang kailangan mo. Pilipos 4:8. Anong sabi diyan? Finally, sabi ni Apostol Pablo, finally, brothers. Pag sinabing brothers, hindi lamang po para sa mga lalaki, para sa lahat. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, okay, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, sabi ganon, think about these things. Ano raw ang ating iisipin? Mga pangit na bagay? Mga nakakainis na bagay? Nakakawalang pananampalatayang bagay? Nakakawalang pag-asang mga bagay? Tingnan mo nga ang katabi mo. Ano ang magiging laman ng isipan mo pag tinignan mo ang katabi mo? Basahin ko sa Tagalog Sabi nga nun, sa wakas mga kapatid, anumang mga bagay na totoo, mga bagay na marangal,
mga bagay na makatarungan, mga bagay na dalisay, mga bagay na kainig-inig, mga bagay na mabubuting ulat, good news. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Good news lang. Good news lang. Amen? Mga bagay na mabubuting ulat, kung may mga bagay na mahusay at dapat na papurihan at isipin ang mga bagay na ito. Kung meron daw gusto mong papurihan na mga bagay at dapat na isipin na mga bagay, ano yun? Ito yun. Good news, mabuting ulat. Pag bad news, ignore mo na. Ano yun? Ano yun, sister? Pang-apat, rest in the truth that you are accepted in Jesus Christ. Ito, maganda. Ha? One of the things that we can manage our mind ay yung meron kang kasiguraduhan, ano, na pinangahawakan mo ang isang katotohanan that you and I, all of us, we are accepted. Nino? We are accepted in Christ Jesus. Hindi ka man tanggap ng iba. Wala kang BFF. Pero ikaw naman ay accepted ng ating pong Panginoon. Ang BFF mo naman ay si Jesus. At siya yung the best na BFF na dapat meron ng isang tao. Dahil anytime accepted ka niya. Meron kang kapamakan, accepted ka pa rin niya. Meron kang mga nagawang mga bagay na hindi kaaya-aya, accepted ka pa rin niya. Bumagsak ka, accepted ka pa rin niya. Amen? Nagkasala ka, accepted ka pa rin niya. Pag yun yung laman ng ating isipan, hindi ka may insecure. Sabi mo sa iyo katabi, kapatid, hindi ako insecure. Kahit mas maganda ka pa sa akin. Amen? Bakit? I am accepted by Christ. How we are accepted by Jesus? Through faith in Christ. Yun yung dahilan kung bakit tayo accepted. Kasi sa ating pananampalataya sa Kanya. At sa pananampalataya, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon ng ating pong buhay. Romans chapter 5 verse 1. Ano sabi po diyan? Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because we are justified by faith, we have peace. Meron daw tayong kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. That's why mahalaga sa bawat isa sa atin na nauunawaan mo that we are accepted by Jesus. Pangalawa, not only through faith in Christ, but in Christ we are free from accusation. Romans 8 verse 1. Tignan niyo po. Because we are accepted by Jesus. To those who are accepted by God and surrendered their life to Him,
Romans chapter 8 verse 1 says, therefore, now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang condemnation. Sa Tagalog, ano yung condemnation? Wala nang paghuhusga. Sa mga na kay Kristo, husgahan ka man ng tao ng paulit-ulit. Pero pag ang buhay mo ay naisuko mo na sa ating pong Panginoong Yesus at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, you are no longer under the law of condemnation. Dahil once and for all, yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako, tayong lahat ay pinatawad na sa lahat ng ating mga karumihan at kasalanan. Ang tao, humingi ka na nga ng tawad, nag-sorry ka na, panay pa rin ang paghuhusga sa iyo. Born again ka na nga, nagbago ka na nga, pero ang naiisip pa rin, nakikita pa rin yung dati mong buhay. 5 years ago, 2 years ago. Likas na ang tao ay mapanghusga, pero ang Diyos ay hindi. Salamat, we are accepted by Christ. Not only we are free from accusation, but in Christ, we are children of God and heirs along Jesus. Ibig sabihin, kay Kristo, tayo ay tinawag ng mga anak ng Diyos at tayo ay tagapagmana ni Kristo. Wala kang mamanahin. Dahil walang property si nanay, si tatay. Pero salamat sa Diyos, tayo ay nakapagmana ng lahat ng bagay na pag-aari ng ating Ama na nasa langit dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga mapalad tayo. Amen? Ng mga born again, ng mga nag-alay ng buhay kay Kristo. Yes! Materially, walang mamanahin kasi kahit lupa nasa paso. Pero salamat sa Diyos, we are the heirs of Jesus Christ. Because we are the children of God. Romans chapter 8, verse 16 to 17. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Sino yung bear witness that we are the children of God? The Spirit of God. And if children, then heirs, and heirs of God, and fellow heirs with Christ. Dahil daw tayo ay anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana. At tayo ay tagapagmana ng Diyos. At tayo ay tagapagmana ng ating mga kapwa mananampalataya kay Kristo. Amen? Sabihin mo sa kapatid, may mamanahin ka sa Diyos. Alampakan natin ang ating Panginoon. And lastly, to manage our mind. Dapat ito yung unang sentro. Habang nabubuhay po tayo, ito yung laman ng ating pungisipan. At dahil ito talaga ang dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo, nagtitiis, tinatanggap ang anumang pag-aalimura na ginagawa ng mga tao walang pagkakilala sa ating Panginoon. Nang minsan hindi tayo maunawaan yung mga born again na yan, mga baliw, mga buwang. Praise the Lord ng praise the Lord kahit may problema, sayaw ng sayaw.
Wala nang ginawa kundi mag-Bible study na mag-Bible study, mag-prayer meetings na mag-prayer meetings, na kahit sa mga lamay ay nag-aawitan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito raw ang dapat na magilaman ng ating isipan. Think about eternity. Tanong, kasama ba sa laman ng inyong isipan na araw-araw iniisip nyo yung eternity? Yung eternal life? Yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong Panginoon? Oh, baka kahit sa panaginip mo, napapanaginipan mo ay yung mga bagay na nandito sa mundo ito. Washing machine na automatic. Inverter na TV. Inverter na tawag na refrigerator. Inverter na mga gamit sa bahay. Lahat na yan. Sabi ka ng dapat, bawat isa sa atin, ang laman ng ating isipan is about eternity. The eternal life. Na yun naman talagang dahilan kung bakit tayo nagsusumika. Nagtyaga na makasunod sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Dahil gusto natin na pag dumating yung panahon na kunin ng Diyos yung buhay na pinagkatiwala niya sa atin, hindi mag-aalala ang bawat isa sa atin kung saan pupunta ang ating kaluluwa, kundi ang alam natin merong isang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen? Kawawa ka, kapatid, kung ang nandyan sa isipan mo ay mga bagay dito sa mundong ito, kawawa ka. Magiging malungkot ang iyong buhay. Baka magaya po kayo doon sa naging kasama namin doon sa Maynila noon, na araw-araw kasama namin sa Don Watts na nananalangin. Masipag, masigasig. Lagi niyang ipinagpipray ang kanyang prayer request, ang kanyang mga anak na makapagtapos sa pag-aaral, makapagtrabaho, managana ang buhay, sumagana ang kanilang buhay, maging maayos ang kanilang buhay. Nung pinagpala ng Diyos sa kanilang buhay, dumami ang kanilang gamit sa bahay, hindi na namin nakakasama sa Don Watts. Tinanong namin yung anak, Sister, bakit hindi na nagdo-Don Watts si nanay? Pastor, natatakot siya, baka pag-alis ng bahay, masalisihan kami ng akyat bahay. Nasa isipan, mga material na bagay. Colossians chapter 3 verse 2. Think about the things of heaven, not the things of earth. Ang isipan daw natin ay yung mga bagay sa langit, hindi yung mga bagay dito sa lupa. Alam nyo, mayroong isang alagad ng Diyos bago ako manalangin. Dumating sa punto ng kanyang buhay maging sa panahon na siya ay mamamatay na. Dahil nung mga oras na yon siya ay pinagbabato hanggang siya ay mamatay. Pero habang binabato siya, sinasalo ng kanyang katawan ang lahat ng mga ibinabato sa kanya. Kahit na nahihirapan na siya, nasasaktan na siya. At alam niya na yun ang ikakamatay niya kasi hindi titigil ang mga tao na bumabato sa kanya hanggang hindi siya namamatay. Alam niyo po, itong lingkod ng Diyos na ito na ang kanyang pangalan ay si Esteban, hindi niya itinuon ang kanyang paningin sa mga tao na bumabato sa kanya. Hindi niya iniisip paano na yung pamilya ko.
Paano na yung bahay ko? Paano na yung mga gamit ko sa bahay? Paano na yung mga bagay na pinagkatiwala sa akin? Hindi niya inisip yun. Alam niyo po ang kanyang ginawa. Habang hinihintay niya ang huling hininga na meron po siya, tumingala siya. Itinuon niya ang kanyang paningin doon sa itaas. At habang nakatutok ang kanyang paningin sa itaas, nakita niya ang isang bukas na kalangitan. Amen? Nakita niya ang bukas na kalangitan. At nung nakita niya ang isang bukas na kalangitan, ang nasambit niya, Panginoon, patawarin mo ang mga tao ito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Think about eternity. Ituon natin ang ating po mga paningin sa langit. Dahil nandoon ang tunay na buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ituon mo ang iyong paningin sa langit. Dahil nandoon ang tunay na buhay. Palakpakan natin ang ating paningin. Bilang pagtatapos, 1 Corinthians chapter 2 verse 9. No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Naniniwala ba kayo na meron inahandang napakagandang buhay at napakagandang lugar ang Diyos sa bawat isa sa atin? Amen. At itong bagay na ito at itong lugar na ito, hindi pa nakita ng ating mga mata, hindi pa narinig ng ating mga tenga. Dumating yung time sa buhay ng mga alagad na sila ay nagtatalo-talo. At sila ay natatakot at nangangamba dahil sinabi ni Jesus sa kanila, ilang sandali na lamang, iiwanan ko kayo at ako'y babalik na sa Ama. At nung marinig ng mga alagad ang katagang iyon, sila ay natakot. Sila ay nag-alala. Dahil para sa kanila, ang security nila ay si Jesus. Para sa kanila, ang protection nila ay si Jesus. Para bagang nasanay na sila na tuwing kasama nila si Jesus, wala silang magiging problema. Secured sila. Lahat ng pangangailangan nila ay may provide. Pero sabi ni Jesus, ilang sandali na lamang ako ay babalik na sa Ama. Pero huwag kayong matakot. Magpapadala ko ng inyong makakasama. At siya ang magda-guide sa inyo at magtuturo sa inyo kung ano mga dapat yung gawin. Pero natakot pa rin ang mga alagad. Pero nung makita ni Jesus yung kanilang kalalagayan, yung kanilang reaction, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. In my Father's house are many mansions. Ako'y pupunta doon at ako ay maghahanda ng inyong titirhan. Kapatid, think about eternity. Think about heaven. At mangyayari lamang ito if you and me, our life, our heart, and our mind are connected to Jesus. Tayo po ito kayo at tayo po ay manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Sige po, itaas po natin ang ating kamay sa ating po Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang katapatan, sa ating mga buhay. Sa Kanyang mga salita na ating pong narinig at tinanggap sa umagang ito. Buksan mo ang iyong mga langit
Kausapin mo ang Diyos sa oras na ito, huwag kang mahiya. Huwag mong intindihin ang iyong kagabi. Kausapin mo ang Diyos, pasalamatan mo siya. Kung kinakailangan na humingi ka ng tawad dahil ang isipan mo, ang buhay mo nakafocus hindi sa Kanya, hindi sa mga bagay na makalangit, kundi sa mga bagay dito sa mundo ito. Kapatid, buksan mo ang iyong mga labi at lumapit ka sa Diyos, kausapin mo ang Diyos. Hallelujah. Oh, Rabba Shikara Bayende. Shikara Bayende Robo Sokora Baba Bayanda Rabasaka. Shokora Baba Bayende Robo Sokora Bayende. Oh, Robo Sokora Baba Sakara Bayende. Hallelujah. Oh, Robo Sokora Baba Bayende Robo. Hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name, Father God. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran. Kung kami man, O Diyos, ang aming isipan ay hindi nakatuon sa iyo. At masyadong nakatuon, Panginoon, sa mga bagay-bagay na inaalok ng mundong ito. At dahil ganoon, O Diyos, ang tutok ng aming mga isipan, madalas, Panginoon, kami ay natatakot, nangangamba, nalulungkot, Lord, discouraged, disappointed, dahil ang aming isipan ay hindi nakatutok sa iyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, ayusin mo ang aming mga isipan, linisin mo po, Panginoon. Lord, our carnal mind ay iyong alisin at palitan, O Diyos, ng isang isipan na kagaya ng isipan ni Kristo. Ama, salamat po. Lord, turuan mo kami na sa araw-araw, oras-oras ng aming pong mga buhay, ang maging laman ng aming mga isipan ay kagaya nung sinabi ng Apostol Pablo doon sa aklat ng Pilipos 4:8. Na ang iisipin lamang namin ng Diyos, maging laman ng aming isipan ay mga bagay na totoo. Mga bagay na kaaya-aya, mga bagay na kapaki-pakinabang. Mga bagay, Panginoon, na punong-puno ng kabaitan, punong-puno, O Diyos, ng kapayapaan, punong-puno ng pag-asa. Ama, salamat po. Huwag mong hayaan, O Diyos, na lagi namin i-entertain, O God, ang mga bagay na punong-puno ng kasinungalingan. Hayaan mo po, Panginoon, kung ano ang tama, kung ano ang totoo, yun lamang, Panginoon, ang aming isipin at maging laman ng aming isipan. Lord, salamat po. Patuloy din pong ipaalala mo po sa amin. At patuloy na ilagay mo sa aming mga isipan ng isang katotohanan. That we are accepted by our Lord Jesus Christ. Lord, salamat. Hindi man kami tanggap ng ibang tao, pero ang mahalaga, tanggap mo kami, Panginoon. Hindi mo tinitingnan ang aming pong karumihan, hindi mo tinitingnan, Panginoon, ang aming kakulangan, hindi mo tinitingnan ang aming kapagpakan, bagkus, Lord, tinitingnan mo kami as the children of God.
Jesus. Saved by the grace of God. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, Diyos, narito yung mga anak. Patuloy na kumilos ka sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Diyos, pakaingatan mo sila. Lord, ano man ang desire ng kanilang mga puso, hayaan mo ito'y mangyari at maganap. Patuloy lamang silang magtiwala sa iyo. Huwag silang mawalan ng pag-asa. Huwag nilang ituon ang kanilang isipan sa kayang gawin ng tao. Kundi, Lord, sa iyo na Diyos na makapangyarihan. Dahil ang imposible sa tao ay posible sa iyo. Ang mahirap sa tao ay madali sa iyo. Lord, salamat. Dahil ang aming pananampalataya ay aming inilagat lamang kay Kristo Jesus. Na siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa. Gawaran mo, Panginoon, ng kalakasang pisikal at kalusugang pisikal. In the name of Jesus, anumang sakit at karamdaman na patuloy na umalipin sa mga katawan at pisikal ng bawat isa, in the name of Jesus, aking sinasawata at sinisira, winawasak ang anumang kapangyarihan ng sakit at karamdaman sa iba't ibang parte ng kanilang katawan, internal organ, o God, external organ, in the name of Jesus, we come against it, O God, in Jesus' name. I release your healing power right now. Receive your healing right now. Receive your miracle right now in the name of Jesus. Panginoon, sa oras dito, kinikilala ka namin na ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng aming pong pangangailangan. Panginoon, kilala mo ang bawat isa. Alam mo ang kanilang pangangailangan. Alam mo ang kanilang kakulangan. Pero salamat, Panginoon, dahil ang Diyos na kanilang sinasamba, ang Diyos na kanilang kinikilala ay ang aming Jehovah Jireh, ang aming El Shaddai. The God who is more than enough. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, aking pinapakawalan, O Diyos, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala sa kanilang mga buhay. Bigyan mo sila ng bukas na kalangitan in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, God, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat at pagsamba at pagdakil sa pangalan